Yeah. So yung pag-aalala din ay nandoon. Opo. Paano, halimbawa, yung palagay mong sa sinasabi ng ating mga cabinet members na hindi totoo ito. Opo. Kung Paano nga ito matutuldukan, Kong? Di Yun, ba? kailangan matuldukan at kapag ka tinuldukan mo sana yan, kailangan mabilis. Oho. At saka dapat mapagtitiwalaan kasi ang pinag-uusapan nga ay yung kalagayan ng bansa mo. Kapag ka inuna mo yung interes ng bansa mo, Opo. yung ating pagkakaisa, doon naman nakasalig lahat ang pagtatagumpay ng isang bansa. Ngunit ngayon, may lumitaw na isang controversial na video. Okay, Sa mga page, yung burden of proof o yung obligasyon ng pagpapatunay, nagsip na sa panig ng Pangulo. Ang sinasabi mo, baka mamaya, kaya dineded mo na lang, sabi ni Nelson, dahil wala namang kakwenta-kwenta yan. Tsaka hindi talaga naman ang matibay ang katibayang hindi naman talaga ang Pangulo yung nasa larawan, Kong. Yun sa video na yun. Ngunit nga, hindi nga nasasagot yung pagpapatunay, kaya nga lumalala kaya nga lumalawak Ang kaya nga sinasabi natin, ano ba yung pinakamadali? Ano ba yung direktang measure na dapat gawin dyan para yung kontrobersya na yan, mamatay kagad? Well, kung sa pangkaraniwang tao, Kong, hindi siguro pangwaiwang ko lamang, ano ha? Ang sagot na lang talaga dyan, walang iba kundi drug test. Para mapabulaanan mo, ako, limbawa sa akin, para mapabulaanan ko na ako'y malinis sa drug use, sa paggamit ng illegal na droga. Palagay ko dyan, pwede nating imungkahi na kaya sa Pangulo. Alang-alang na lang dun sa panig ng yung ating tinutukoy na pagkakaisa at saka yung pambansang estabilidad, kapanatagan ng ating bansa. Okay. Kasi halimbawa, yung mga advisors ng Pangulo, sinasabi nila na dedmahin mo lang yan, Mr. President, kasi you cannot dignify ano sasabihin nating walang kakwenta-kwentang pamamaraan ng pagbibigay ng dungis sa iyong pangalan, halimbawa. Ngunit kapag tiningnan mo, oo nga, pero dahil nagsip ang burden, kinakailangan kong magpatunay at siguro yung pinakamabilis. Kasi yung ibang mga bagay na gagawin mo, maaaring matagalan na proseso bago mo siguro matuntun yun, nagkasanga-sanga na ang mga pangyayari. Ayokong tumagal kung ako. Ganun ho? Ayokong bigyan pa ng maraming pagkakataon na talakayin yan. Sapagkat ang inaasahan ko rito, yung pagkakaisa, pagiging stable ng ating pamahalaan. Kaya nga nagsalita yung dalawang cabinet officials natin na may kinalaman sa tanggulan ng ating bansa sapagkat sila mismo nakita nila yung bigat ng maaring magiging resulta nito. Kaya madali ang dapat. Kaya kung drug test ang kinakailangan, palagay ko kailangan sumailalim ang ating Pangulo sa drug test. Para sa akin, yung pagdidignify, hindi na importante sa akin yun Okay, Kung ang itutumbas naman ang gagawin ko dyan ay kapanatagan ng aking bansa. Pwede kung ang katumbas nito ay lalong magiging matuwid yung moral compass ng Panguluhan dyan. Gaano na lamang yung isasakripisyo kong pagdidignify dyan sa controversial na video na yan. Kung ang ibubunga naman ito ay isang panatag na bansa at pagkatapos kapag ka panatag ang bansa at hindi nagkahiwa-hiwalay, na-achieve mo yung unity na yun, lalong mas mapapadali ang pagkasensyo ng bansa mo. Kasi walang iniwan sa ano dyan para kang isang, anong tawag doon, yung mga pumipinta na aalisin mo pa yung putik. Kung paggawa mo ng yung obra maestra, na kung isang interes ng bansa mo, isang bagay na dakila rin sa iyo yun responsibilidad mo yun Ngayon, bakit ko papayagan ngayon na bato na sila ng bato? Kinakailangan iwasan ko yun. Siguro, ang gagawin ko, drastic din halimbawa. Sarhang ko siguro yung bintana para wala nang makapasok. Ibig sabihin, meron kang gagawin na mabisa, madali, at mapagtitiwalaan ng ating mga kababayan. Kapag nangyari yun, di sarado yung sarado yung usapan. Di ba? Palagay ko dyan, siguro kung kinakailangan sulatan ko ang Pangulo, kaya
yung lagi kong ginagawa. Tinetext ko yung kanyang anak, yung aming senior Si Sandro. Opo. Deputy Majority Leader. Para Opo. ipaalam ko lamang sa kanya na pinakamabuti siguro dyan, Opo. i-address na natin ng diretso. Mawalang galang na sa payo ng ibang mga advisors niya. Opo, Kasi naman. ang aking tinutukoy dito, yung madali ang pagre-resolve. Yung mabilis na maisantabi. Once and for all, i-address natin. Wala na yung patumpik-tumpik para hindi tumagal, para hindi lumalim. Pagka natapos ito, ay, hindi ka madidistract sa iyong gawain dyan. Hindi naman kaya kung maging patibong, maging bait lamang ito. Kasi alam niyo naman ang paratang, wala hong katapusan ito. Lahat, baka mamaya naging negatibo. Baka mamaya panibagong paratang na naman ang ikulapol sa Pangulong Bongbong Kong. Hindi siguro mangyayari yun. Ganun ho. Kapag sabi ko nga sa iyo, ay yung gagawin mo ay isang mabisa at mapagtitiwalaang paraan. Okay. Para sa ganun, yung ginawa nilang ito ay talagang mawalan ng saysay. Oho. So kahit na ano pang gawin mo, para kang yung isang bata na nakalagay sa literature, the boy who cried wolf, di ba? Opo. Sinabi niya ng ganito, pinaniwalaan siya. Pagkatapos nagsalita na ng pinaniwalaan, ngunit sa pangatlo ay nabuking na siya. Opo. Hindi ko naman sinasabing may pangalawa pa. Oho. Pero ako sa gusto ko sa kauna-unahang pagkakataon, birahin mo na. Opo. Makipag-head on na kumbaga. Oo, alam mo ako, siguro ito naman, alam pa ng Pangulo ito. Bago pa ako sumama sa Uniteam Gen, Opo. marami ang kumakandidatong Pangulo noong 2022 Gen. Alam mo naman yun, ano? Opo. Pero ako, ng siguro bansa. Tama. Oho. At kaayusan at pagkatapos ay yung pagkakaisa. At pagkatapos yung pagtitiwala. Yun ang gusto kong mangyari dyan eh. Opo. Yung pagtitiwala ng ating mamamayan sa Panguluhan. At magiging matagumpay ang kanyang administrasyon. Kaya ang aking mungkahi dyan ay magpa-drug test na lang siya. Kung ano yung pamamaraan, hindi ko masyadong kabisado. Ano ba yung pamamaraan dyan? Meron kasi urine yan, merong blood, meron yung DNA, meron ding sa part ng hair follicle. Pero ako Kung ano yung pinakamabisa. Yun ang importante. Kung ano yung pinakamabisa at kung ano yung pagtitiwalaan ng mga tao para sa ganun, kung ano man ang maging resulta, wala sila ngayong mapupuna o wala silang sasabihin na hindi totoo. Hindi. Lahat kasi kailangan ito ay conclusive. Ayun, opo. Ibig sabihin, wala nang puwang yung pagdududa. So kapag ka sumailalim siya sa isang mabisa at mapagtitiwala ang drug test, conclusive na yon. Wala nang tanungan ngayon. So magiging resulta ngayon dyan, magiging payapa tayo. Wala nang Mahihinto na yung issue ng droga. biglang may hinto yan. Yan. Yun ang kailangan natin. Sa palagay ko, yun ang dapat niyang gawin din. Controversial na video nito. Yeah. So yung pag-aalala din ay nandoon. Opo. Paano, halimbawa, yung Yun nga, may controversial na video na sinabay pa sa kanyang sonakong. yun na nga, nung umpisa kasi, wala naman sila, puro salita lang. Tama Yun. lamang naman na wag na niyang pansinin. Opo. Ngunit bigla ngayong nagpalitaw ng controversial video na kung titingnan mo nga, mabibigla ka. So wag na nating sisunuhin kung sino yung nagsasabi ng totoo. Ang gusto nating mangyari rito ay madali nating maayos ito sa magitan ng pagbibigay ng o paggawa ng isang aksyon na kung saan mismo ang Pangulo ang gagawa ng matinding pagpapasya na, sige, yan lang pala pinag-uusapan natin eh. Sige, isa lang ninyo ako sa isang pagsisiyasat kung anumang medical ang gusto nyo at lahat ng representative, sige, isama na ninyo. Yan. Isama na ninyo at makita na natin kung sino nagsasabi ng totoo. Ayan. Ngayon, ano man ang mangyari doon, alam ko na yung kaganapan na yun dyan sapagkat pinagtibay at naging mabisa at naging katiwa-tiwala ang pamamaraan. Conclusive yun dyan. Opo. Matatapos tayo doon. So, yung controversy will rise and fall doon sa pagsusuri na ang Pangulo na mismo ang magbobolontaryo na gawin. Wala na yung agam-agam tungkol dito sa issue Mawawala na ito. talaga yun eh. Mawawala yung issue na yun eh. Ay, Ang ating bansa, opo. ang kanyang kapayapaan, ang kanyang katahimikan, ang kanyang katatagan, ang kanyang kapanatagan, at ang pagkakaisa ng kanyang mamamayan.